Wala pang isang oras nasa tapat na sila ng bahay ng Sir Gael niya. At tila naman may sensor ang pagkaganda-gandang gate nito dahil bigla na lang iyon bumukas. Matik, sambit niya. So nice, di ba? Wika nito habang pumapasok sa loob ang sasakyan. Yeah, wala sa sariling sagot niya. Know what? Why do I have this feeling that you came to a well-known family? Halos masamid siya sa sariling laway dahil sa sinabi nito. Nako, sir naman, guni-guni mo lang yan. Kinakabahan niyang sagot dito habang ang mga mata ay itinutok niya sa labas ng bintana ng sasakyan. Okay. Tanging sagot nito sa sinabi niya. Let's go. Iyaya nito sa kanya nang maipark na nitong sasakyan. Saka mabilis na lumabas at pinagbuksan siya. Oh, gentleman siya. Nangingiti niyang wika sa sarili. Thanks po. Ay, ako na lang yan, sir. Tawag niya dito nang makitang kinukuha na ang maleta niya sa likuran ng sasakyan nito. Na, mabigat to. I can handle this. Just Garen, just press the 8 and 9 and it will open. Tanggi at utos nito sa kanya, na agad naman niyang sinunod. Pagpasok pa lang ng bahay, kita na agad niya kung gaano kalawak at kalaki iyon. From the interior, it spells luxury. Bigla niya tuloy na alala ang bahay nila. She smiled bitterly. Follow me. Utos nito sa kanya habang buhat-buhat ang kanyang maleta. Pumasok sila ng elevator at pinindot iyon papuntang second floor. Nox, naka-elevator ka pala, sir? Wika niya dito nang sumarayon. Yeah, mas mabilis ito than using stairs. Sagot naman ito sa kanya. Mabilis? Yes, kaso mawawalan ka po ng exercise niyan sa paa. You know, lazy people use this. Wala sa sariling sagot niya sa boss niya. No. Tipid na sagot nito sabay hila ng maleta niya nang bumukas ang pintuan ng lift. So here is your room. He said when he opened the first door. And that is my room. He added sabay turo sa nag-iisang pintuan na nasa dulo ng second floor. Saka mabilis nang pumasok ng kwarto niya kuno. Her mouth formed an O when she scanned her room. This is pretty nice. I like the colors by the ways, she said. Thanks God you like it. Her brat asked me to give you a nice and comfortable room. So here it is. Tila naman na-disappoint siya sa narinig mula sa bibig nito. So dahil pala yun kay Ate Jewel niya. She nodded her head and pouted her lips. Tatawag na lang ako kay Ma'am Jewel to thank her. Okay, tipid na sagot nito. I will leave you now. Knock me in my office once you're done unpacking your things. We have something to talk about. Seryosong wika nito. Pwede na po tayo mag-usap ngayon. Mamaya na lang po ako mag-aayos ng mga gamit ko. Habol niyang sabi dito ng akmang tatalikuran na siya nito. Follow me. Madiing sabi nito, saka lumabas ng room niya. Follow me. Mapalo kita eh. She murmured. Pero sumunod naman sa huli. Sit down. He commanded when they entered his office. Umupo naman siya sa itinuro nitong upuan. Saka may kinuhang papel sa may drawer nito at binigay ito sa kanya. What is this? Tanong niya dito. Pero hindi man lang siya nito sinagot. Kundi tinitigan lang siya nito ng mariin na tila ba kinikilala siya nito. Weird. Wala sa sariling nasabi niya. Saka itinuon ng sarili sa hawak na papel sa kanya ito binasa. It states there on your contract that you are gonna stay here for 1 month only. But it can be adjusted to few more months if hindi pa dumating ang mga helper na nirequest ko sa agency. He explained habang pinagsalikop ang dalawang kamay nito sa braso. What to do here? You will just gonna maintain the cleanliness of this house. Cook for me once I am here. Do the groceries. The rest it's up to you if ano pang mga gagawin mo. Not to do? Annoying me, disturbing me, especially when I'm resting or if I have a visitors. And lastly, do not fall in love with me. I hate commitments. At mas lalong ayaw ko sa babaeng naghahabol. Mayabang na pagkasabi nito na ikinataas ng mga kilay niya. Mukhang malakas sir ang aircon. Ang lamig eh. Wika niya saka umakto na tila nilalamig. Ha? Hindi ko pa naman inoon ah. Takang sagot nito. Ay hindi po ba? Masyado po kasing malamig. Mahangin ata o mahangin kayo? Mabilis niyang sabi dito.
Come again? Kunot noong wika nito. No, sir. Ang akin lang po, don't be too proud of yourself, sir. Maybe you're guwapo but not my type. Wika niya na ikinakunot ng noon na naman nito. About cleaning, ako na pong bahala sa mamahaling bahay niyo. Mayabang na wika niya sa boss niya. Alright, I guess wala na tayong dapat pang pag-usapan. You may go. Rest now and fix your things. And later on we'll go to the grocery store para may stock ka dito. Sign your contract so you can leave after. Wika pa nito. Mabilis naman ang mga kamay niyang pinirmahan ng kontrata sa tumayo na at nagpaalam na sa boss niya. Saktong kakatapos niya pala magsalansa ng mga gamit niya sa kanyang drawer nang may kumatok sa pintuan niya. And she knows that is her boss. So she stood up and opened her door immediately. Halos napangangan naman siya sa itsura ng boss niya na bumungad sa kanya. This man is damn hot. He is wearing a green polo shirt and a cream short and a white Vans sneaker shoes. Grabe ka ah. Ang linis masyado tingnan. Pipingwi ka niya sa sarili. Am I past to your standards? He asked with a wide smile on his red lips. Are we going? She asked at pag-iiba niya ng topic. And she saw how this man nodded his head. Oh, can I change first, sir? Kagat-labing sabi niya dito. Pero tamang pinasadahan lang siya nito ng tingin, saka umiling. No need, let's go. Wika nito saka mabilis siyang tinalikuran. Sa grocery mart. Nasa loob na sila ng groceries ngayon. At heto siya tulak-tulak ng cart na may laman ng mga kinuha ng bago niyang maid. How odd. Ang ganda naman itong maging maid. Wala sa sariling nasabi niya. Pinasadahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Habang busy sa pagbabasa ng mga content sa bawat product na kukunin ito. Napangiti siya bigla. Anna is wearing a loose shirt and a white denim short. Simple pero napakaganda nito sa kanya. Kahit ang suot nito sa paa ay yung pambahay nitong Peppa Pig slippers. Bigla siyang napailing ng maalalang reaksyon nito kanina nang papasok sila ng mall. At saka palang napagmasdan ng suot-suot nitong tsinelas sa paa. Flashback. Oh my God! Halos patili nitong sabi habang sapo ang bibig ng kanyang palad at nakatingin sa bandang ibaba nito. Why? What happened? Takang tanong niya sabay sinundan ng mga mata niya kung saan ang mga mata nito nakafocus. Napangisi siya bigla nang makitang Peppa slippers ang suot-suot nito. Huh? Peppa Pig? Sa laki mong yan, you still fond of Peppa? Oink oink. It is. Nakita naman niya ang pagbusangot at pagpout ng lips nito. Why? What's wrong with Peppa? Mas cute nga siya kaysa sayo. Wika nito sabay irap sa kanya. At naglakad papasok ng grocery. Naiiling na lang siya sa inasal ng dalaga sa ngumiti. End of flashback. Sir? Hello, sir! Sir! Sigaw nito sa kanya. Halos mangiwi siya sa lakas ng pagkakasigaw nito. Lalo na nang magsipagtinginan banda sa kanilang mga taong andoon. Bakit ka ba naman naninigaw? Sita niya dito. Kasi sir, kanina pa ako dito salita ng salita, hindi mo naman ako pinapansin at sinasagot. Abay matutuyaan na ako ng laway dito ah. Tapos ikaw pangiti-ngiti lang na mukhang tangers lang. Mahabang litanya nito. Ano daw? Tanong niya. Ay, see? Sabay duro sa kanya. Yan ang sinasabi ko, ni hindi ka nakikinig. Ang sabi ko po, alin ang mas healthy? Potatoes o carrots? Tanong nito at inilagay pa sa harapan ng mukha niya ang carrots at patatas na nasa mga kamay nito. Sheesh, ikaw ang nakakaalam niyan. Why ask me? Wika niya sabay tabig ng mga kamay nito. Humaba naman ang mga nguso nito sa kapadabog na ibinagsak ang mga kinuha nitong carrots at patatas. Sana hindi na lang ako nagtanong. O kaya si Manong Guard na lang ang inas ko baka sakaling nasagot pa ng maayos. She murmured, pero rinig na rinig naman ito. Naririnig ko ang sinasabi mo, Miss Rivera. Wika niya dito. Mabilis naman itong bumaling sa kanya sa ngumiti. Lika na dun sir sa midsection at ipapakatay na nga lang kita. Yaya nito sa kanya. Ha? Takang tanong niya. Diyos ko Lord, gwapo nga bingi naman. Wika nito.
Hey, I heard that, he said. Very good. At least you're not deaf, sir. Wika nito saka kumindat pa sa kanya. What the fudge? He cursed. But ang nice nito kumindat. Hindi niya alam but he found it cute. Ang cute ng pagiging makulit ng babae. Naiiling na lang siya sa naisip. Hold yourself, man. Hindi pwede. Nawika na lang niya sa kanya sinundan ng dalaga. Nasa counter na sila para magbayad nang biglang may tumawag sa kanya. Gael, honey! Tawag ulit nito sa pangalan niya, kaya nilingon niyang kinaroroonan ng boses nito. Only to find out that it was his friend with benefits. Mabilis siyang naglalakad patungo sa kinaroroonan nito. Malaki naman ang ngiti nito nang sinalubong siya ng yakap. Sabay halik sa kanyang mga labi. Oh, how I miss you, hon? Malambing na wika nito. I miss you more. Kailan ka pa dumating? And why you didn't inform me about your arrival? He asked. Silly, Jen. I just want to surprise you. But I guess ako ata ang na-surprise. Wika nito sabay tingin sa bandang likuran niya na ikinalingon niya. Excuse me ma'am, but can I have my boss back? Basta lang po kasi umaalis at hindi nagbabayad ng mga pinamili niya. Baka po kasi ako pang makulong niyan. Maarting wika nito saka sila tinalikuran. Wait for me. Be right back. Paalam nito kay Jen. Saka mabilis na sumunod sa kasambahan niya na kitang-kita ang pagkalukot ng muka. Oh, nandito na po pala ang boss ko. Wika nito. Oh, bayad ka na sir. Bilis na at makalandi ka na. Nakangiti nitong sabi. Umiling na lang siya saka kinuha ang black card sa wallet niya at inabot iyon sa cashier. Pero imbis na kunin iyon sa kamay niya, nakatulala lang ito sa mukha niya na para bang nanuno. Rinig niyang palatak ni Annie at nang tapunan niya ito ng tingin, kita niya na nakataas na ang isang kilay nito habang naniningkit ang mga mata. Hello, ate, ateng, untag nito sa cashier at pinitik-pitik pa ang daliri sa harapan ng mukha nun. Ay, sorry po. Hinging pa umanhin ng cashier saka inabot ang card sa kamay niya. Ayun naman tayo eh. Pag pogi, tulala na te. Naku ate, sinasabi ko sa'yo. Huwag ka sa pogi, ang daming babae niyan. Doon ka na lang sa pangit, at least ikaw lang ang the only one. Dada nito sa kahera. Napangisi naman ang cashier sa mga sinasabi ng kasama niya. Daming alam. He murmured. At least daming alam. Kesa naman sa'yo, sir. Pogi lang ang panlaban. She murmured too. Paulit nga. Wika niya dito. Lo, no. No kaya yun. Hindi ka naman bingi. Tsaka pagod ka lang, no? Maarteng sabi naman ito. Saka itinaas-taas pa ang mga kilay sa pout ng mapupulang labi nito. Bagay kayo, sir. Tila kinikilig na sabi ng cashier habang binibigay sa kanyang receipt. Wrong, ate. Hindi kami bagay. Dahil hayop siya. Charis. Sagot nito sa kangumisi. Ang kulit. Tanging nasambit na lang niya. Here. Sabay abot niya ng pera sa kamay ng dalaga nang nasa labas na sila ng mall. Ride a taxi. Hindi na kita masasamahan pa uwi kasi nag-aantay sa akin si Jen sa loob. Baka di din ako umuwi mamaya. Ikaw nang bahala sa bahay ha? We'll call you. No. Call me if may problem or anuman, okay? Bilin niya dito na nakatingin lang sa kanya. Saka siya pumara ng taxi. Go, get in. Ako nang bahala magpasok nito mga pinamili sa trunk. Utos niya dito. Tumango naman ito sa kanya. Saka pabagsak na isinara ang pintuan ng taxi. Manong, pahatid po siya sa address na yan. And pakitulungan na lang din maipasok lahat ng pinamili sa loob ng bahay. And one more thing. Do not dare to do unnecessary things. I have men watching you. He whispered to the driver, then tapped his shoulder and smiled. Yes, boss. Wika ng taxi driver saka mabilis na pumasok sa loob ng sasakyan at pinaandar na ito. Nakabusangot naman ang muka at nangahaba ang nguso ni Ana habang nasa loob ng taxi patungong bahay ng boss niya. Ang walang ya. Di man lang muna siya ihatid bago lumandi. Kakagigil talaga. Wait, bakit siya affected? Takang tanong niya sa sarili, saka umiling-iling. Ay, nakakainis. Wala sa sariling nawika niya.
Halos mapahiya naman siya nang makitang titig na titig sa kanya sa rear mirror ang taxi driver habang nangingiti. Mukhang selos na selos kayo, ma'am, ha? Nakangiting wika nito. Wala, si Manong issue. Hindi po ah. Tsaka boss ko po yun. Napaka-ungentleman naman po kasi. Sinama-sama ako mamili. Pero dumating lang yung babaeng mukhang binabad sa espasulang mukha, abay pinag-commute na lang ako. Sa ganda kong to, Manong. Pinag-taxi ako. Reklamo niya dito. Naku, ma'am. Buti nga po pinag-taxi ka, hindi ka pinag-jeep ni sir. Pero mukha naman pong mabait si sir. Binilin ka pa nga po niya sa akin. Nakangiti nitong sabi. Bagkus sa narinig, bigla siyang napaayos ng upo. Pati salamin niya na nasa mata na iayos niya. Talaga po ba, Manong? Anong sabi? Usisa niya. Naku, si ma'am interesado ah. Panunodyo nito sa kanya. Ngumiwi naman siya dahil doon. Manong ah? Wika niya sabay ingos ng nguso niya. Na ikinatawa naman ng taxi driver. Pasok kuya. Palapag na lang po ng mga yan sa mesa. Utos niya kay Manong na makapasok na sila sa loob ng bahay. Okay na po ma'am. Alis na po ako. Paalam nito sa kanya. Sige po. Ay, teka lang po. Yung bayad ko po pala. Wika niya sabay kuha ng pera sa wallet niya at iniabot ito doon. Salamat po ma'am. Salamat din Manong. Ingat po sa pagmamaneho. Wika niya saka kumaway pa. Nasa kalagitnaan siya ng pagsasalansan ng kanilang pinamili. Nang biglang mag-ring ang kanyang phone. Kaya mabilis niyang hinugot yun sa kanyang bulsa. Hello? Baritono ng boses na bati sa kanya sa kabilang linya. Kumunot naman ang kanyang noo sa kanya tiningnan ang number ng tumatawag sa kanya. Unknown number lang ang nakalagay kaya bigla siyang kinabahan. Hello? Ulit na sabi ng nasa kabilang linya. She cleared her throat first before she answered. Yes, hello? Who? Jeez. Putol nito sa sasabihin niya. Kanina pa ako kakahello, any problem ba? Tanong nito. Sino to? She asked. Damn it, it's Gael, your boss. Halatang iritado ito sa boses pa lang. Tumikwas naman ang kabilang kilay niya dahil doon. Yes, sir. Wala sa loob na sagot niya dito. Nasa bahay ka na ba? Did you came home safe? He asked. Dalawang tanong agad, sir. Pang-uyam na tanong niya din dito. Jesus Christ. Miss Rivera, just answer my fucking question. He hissed. Lo, galit agad, sir. To answer those questions of yours, yes po, I'm home safe and sound. Okay? Pero bigla na lang busy to nang narinig niya. Hello? Ulit niya pero nang tingnan niya ang screen. Phone call ended nang nakalagay. Abay, tingnan mo tong taong to. Apakabastos mo po, sir. Galit na wika niya. Saka ibinalik ang phone sa bag niya. Tatawag-tawag tapos biglang ibababa. Ni hindi man lang mag-goodbye. Gwapo nga, rude naman ang attitude. She murmured habang inilalagay sa ref ang ibang mga pinamili. Ayan, tapos na. Nakangiti niyang sabi nang matapos siya sa ginagawa. Sinunod naman niyang gawin ang paglilinis bahay. Inuna na muna niya ang kitchen. Sunod ang living room. At pinahuli ang mga bedrooms. Pagod na pagod siyang naupo sa kama ng sir niya. Pinalitan niya yun ng mga bagong pillowcase and bedsheets. Nag-spray din siya ng pabango sa loob ng kwarto nito para mas lalong bumango. You did a very good job, Anne. Nakangiti niyang wika sa sarili. Pero nalungkot din bandang huli. Yung dating pinagsisilbihan. Ngayon siya na ang nagsisilbi. Bumalik tuloy sa alaala niya ang rason kung bakit siya napilitang umalis sa bahay nila at napadpad siya dito sa Pilipinas. Flashback. No! I don't want to marry that man, Grandpa. Pagtutol niya sa kanyang lolo nang sabihin nito na ipapakasal siya nito sa anak ng Shin Empire. And who do you want to marry? That gold digger man from Philippines? Galit din na wika nito saka tumayo sa pagkakaupo. No! I love my freedom. And I want to marry the man I love. The man I want. Not the man you wanted for me. Sagot niya sa lolo niya. Pero isang malutong na sampal lang ang dumapo sa pisngi niya. Try to disobey me, young lady. Swear that you will gonna regret it.
her lolo said before walking out the room. Nasa kalagitnaan na ito ng pintuan na bigla itong nagsalita. Prepare yourself. 2 days from now is your engagement day to Shin's grandson. Madiing wika nito saka mabilis na lumabas ng pintuan. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak na lang. Her whole life was a big shit. Puro na lang lolo niyang nasusunod. Hiniwalayan siya ng boyfriend niya dahil sa lolo niya. But not this time. This time swear ako naman ang masusunod. Wika niya sa sarili. End of flashback.